There's a phone-in question here from the Billionaire News Chat. Asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that a firm of the son of Yossi Tangco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. Your comment, ma'am. Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no? Ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online. No? Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news. Yes, may TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na. Napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa nakuha nating video interview ni VP Sara Duterte, no, patungkol nga po dito sa kanyang pagsagot at pagbigay ng komento tungkol dito sa kumakalat ngayon sa social media, pati na din po sa mga mainstream media, yung tila paggamit po dito sa ChatGPT o yung AI na tinatawag natin artificial intelligence, na kung saan ginagamit po itong platform na ito para siraan po itong si VP Sara Duterte. So alam naman po natin na itong AI ay talagang lagana po sa ngayon, at ang ChatGPT po ay ginagamit po yan, no, sa buong mundo. Talaga namang malaking tulong itong ChatGPT, lalo na po sa mga estudyante when it comes sa kanilang mga research. So halos lahat ng iyong itatanong, pati mga opinion, kaya niyang makapag-provide ng specific, or kaya niya sumagot ng specific question, at sasagutin niya po yan ng parang totoong tao, no. So in this case mga kababayan, may mga ilang mga post sa TikTok, sa Facebook
na tila binabanatan o pinapaseringan itong si VP Sara Duterte nga, no? At ang sagot naman po ni VP Sara Duterte ay aware naman siya dito sa mga nangyayari ngayon sa social media at hindi lang itong tao na ito na nasa likod na ito ang kilala niya. Marami pa pong mga kumpanya ang gumagawa nito laban sa kanya at alam niya pong ito ay bayad. At tinanong nga po dito si VP Sara Duterte kung kakasuhan niya nga ba or may plano siyang kasuhan yung kumpanyang ito, kaya lamang po hindi na po siya mag-aabala pa at hindi niya na po dapat nakasuhan dahil itong pag-expose dito sa ginawa ng taong ito na nasa likod nitong paninira kay VP Sara Duterte ay malaking kahihiyan na po, no? Kumbaga yung kredibilidad niya bilang isang company owner, bilang isang individual ay wala na. So wala na siyang, kumbaga wala na siyang dapat panghabulin dito sa taong ito dahil siya na mismo yung sumira sa kanyang kredibilidad. So para sa akin mga kababayan, masakit din to, no? Kasi bilang isang political vloggers na naka-align po at nakasuporta po dito kay VP Sara Duterte, masakit sa amin na mga vloggers na kami po yung tina-target ngayon, no? Kumbaga kami yung madalas na maipatawag sa sa Quadcom, dyan sa Tricom, lalo na yung paglaban daw kuno nila sa fake news. So madalas ang laging naiimbitahan dyan bilang resource person ay ang mga political vloggers na nakalinya po or naka-align kay VP Sara Duterte or pro Duterte. Samantalang ito nga na sinabi ni VP Sara Duterte na gumagawa din ng hindi maganda para sa ikakasira ng individual ay hindi man lang naipatawag at hindi man lang naimbitahan na humarap doon at sumagot din dito sa mga ipinaparatang sa mga Duterte vloggers. So isa to sa, para sa akin, isa sa parang unfair na pagkakataon dahil tayo bilang isang malayang mamamayan na gusto lang magpahayag ng kanyang opinion at saloobin sa nakikita sa gobyerno na kapuna-puna ay parang binibigyan tayo ng takot, no, na pangamba na wag nang magsalita dahil kung ikaw ay magsasalita against the administration, ikaw ay ipapatawag or ikaw ay talagang hahabulin, no. I think mga kababayan, February ito nung pumunta yung mga vloggers, mga social media influencer and social media personalities na sumuporta po kay VP Sara Duterte diyan po sa Supreme Court para humingi ng ng TRO para hindi muna sila kumbaga maipatawag dito sa sa Tricom dahil sila po ay pinapa-attend at meron silang suspecha na baka sila po ay ikulong, no, after nung hearing. Kasi alam nyo naman, nakita nyo naman yung hearing na nangyari nung pangalawa o pangatlong attend nila na talagang ginisa talaga sila at halos yung kanilang mga katwiran, mga dahilan ay hindi talaga pinakikinggan. So maraming nanonood dyan, maraming nakapanood at tila nga may bias itong mga nasa Tricom, kaya hindi natin na maiaalis yan sa ating isipan dahil nga syempre against tayo sa kasalukuyang administrasyon sa kanyang ginagawa. Well, kung meron mang magandang ginawa, papalakpakan natin yan, no? Pero kung may palpak, dapat po talagang punain yan, no? Kaya eto mga kababayan, ito yung video niyan at nagsama-sama nga po yung mga vloggers dyan at lahat po ng mga pinatawag na social media personalities, mga vloggers, halos lahat yan Duterte po talaga yung niyan, mga binavlog niyan. Kaya nakakapagtaka na bakit yung mga ganitong kaso na pagka may mga paninira sa mga Duterte ay hindi kasama sa mga pinapatawag. So yun yung malaking question mark dyan, no? Kaya bilang isang political vloggers na sumusubaybay po at sumusuporta dito kay VP Sara Duterte ay isang malaking unfair itong nangyayari po sa sa ating bansa. Kaya sana ito ay mai-address din, no, na bigyan ng pagkakataon at wag mamili ng mga ipapatawag na hindi porket hindi ka kaalyado ay
titirahin ka na, dapat lahat pantay. Kasi hindi lang naman iisa ang gumagawa ng fake news, 'di ba? So maaaring tayo ay naging biktima din ng fake news na 'yan at ayaw din naman natin na ma-fake news din tayo. No, kaya dapat talaga ay pantay-pantay ang pagtingin, pantay-pantay ang pagsita lalo na kung may mali at hindi lang puro nakatuon dito sa mga vloggers na sumusuporta po kay VP Sara Duterte. So nakakalungkot din 'no dahil itong mga ganitong platform kagaya nga po ng ChatGPT ay maaari palang magamit 'no para sa paninira ng isang individual 'no. So napaka-powerful po talaga ng internet, ng artificial intelligence. So kayang-kaya niyan talagang i-manipulate yung mga bagay-bagay. So pwede niyong gamitin sa kabutihan, pwede niyo din siyang i-take advantage bilang kasangkapan para makapanira or makapanakit ng ibang tao. So, para sa akin, ang paggamit po ng ChatGPT ay dapat po nasa ayos po, no? Gamitin natin ng maayos yung ChatGPT dahil napakalaking tulong po nito, lalo na nga again sa mga estudyante when it comes sa kanilang mga research, sa mga nagtatrabaho at sa mga ordinaryong tao no na may mga gustong malaman, madagdagan yung kanilang kaalaman. So maaaring makatulong itong ChatGPT sa kanilang pang-araw-araw na buhay upang mapadali yung kanilang mga gawain. Ngunit sa kabilang banda, maaari din tong makaapekto ng hindi maganda sa kapwa natin. Kaya sana gamitin ng maayos, gamitin ng wasto itong paggamit ng platform na ChatGPT o kahit ano man sa internet dahil alam naman natin na hindi na natin maibabalik yan, hindi na natin maibabalik yung danyos, yung nasira dun sa kapwa natin when it comes sa paninira, no? So, ayun lang, beware lang sa mga gumagawa nito at wag na sanang maulit, no? At ma-call na yung attention nila na hindi pwedeng hindi mabubuking yung mga ganitong mga bagay. So again mga kababayan, ano yung comment nyo dito sa ating reaction video? Kung may idadagdag kayo, please comment down below at ating pag-usapan yan sa susunod nating vlog. Muli maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.